Amen. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. For I think mga 2 months ay hindi po tayo nagkaroon ng live broadcast, yung podcast po natin about yung ating Our Daily Delight dahil nga po sa ilang mga bagay-bagay Pero salamat sa Panginoon na tayo po ngayon ay nakabalik na po sa ere at tayo po ay nagsimula po ngayon ng Season 2 ng atin pong daily devotion, which is title nga natin is Our Daily Delight. At ngayon po ay magkakaroon po tayo ng introduction, at ito pong introduction po na ito po yung magsisilbing basihan po natin or base po ng ating pag-aaral, which is all about the Bible doctrine. At naniniwala po ako na doctrine is very important at ito po ay kailangan, ito po yung basihan sa atin pong pamumuhay. Christian living without doctrine is nothing. So lahat ng pamumuhay po natin ay nakasalalay po sa prinsipyo na ibinibigay po ng salita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. No, kaya yan po yung ating pag-uusapan all throughout the season 2 at sa ngayon ay nasa introduction pa lang tayo. Kaya medyo parang sa loob ng 2 buwan na halos na hindi nakapag-live, parang naninibago na po ako Parang hindi na ako marunong. Hindi na ako marunong mag-post sa page anyway, salamat muli sa Panginoon na nakabalik po tayo. So tayo po ay manalangin and then we will be reading yung pong part ng Acts chapter 2. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat Panginoon sa pagpapala niyo po sa amin. Salamat po sa patuloy niyo pong pagpo-provide ng kalusugan at kalakasan. Salamat Panginoon sa araw po na ito. Salamat po sa buong isang linggo na nakaraan na kami po inyong iningatan at binigyan niyo po Panginoon ng pagkakataon na makapagpuri po sa inyo. Salamat din po Panginoon na muli po nakabalik ng amin pong daily devotion, which is Our Daily Delight. At tulungan niyo po kami all throughout sa amin pong pag-aaral. Please give us wisdom, guide us Panginoon. Holy Spirit, kailangan po namin ng inyo pong guidance because may mga bagay po na controversial and delicate na pag-usapan. Pero Panginoon, kayo po ang patuloy na manguna sa amin na ang mapulot namin ay yung katotohanan, Panginoon. Hinihiling ko po na gamitin niyo po ang programang ito sa ikalalago po ng inyo pong mga anak na makakasubaybay. At ingatan niyo po kami, patawad po sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, sige po. So, babasahin ko po itong bahagi lamang po ng sinabi po lang ng Biblia sa Acts chapter 2 beginning from verse number 41 down to verse number 47 bilang introduction po ng ating pag-aaral sa dito nga po sa sinasabi nga po natin all about doctrine. So Acts chapter 2, kung meron po kayong Biblia po diyan, mas maganda po na susundan niyo po ako para nalalaman nyo at nababasa nyo or naguguhitan din ninyo yung mga phrases or words or verses na nag-i-strike po sa inyo. Okay? Acts chapter 2, verse number 41 down to verse number 47. Ito po yung sabi po ng Biblia. Then they that gladly receive His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done by the apostles. And all that believed were together and had all things common, and sold their possessions and goods and parted them to all men as every man had need. And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.
Ito po ay pangyayari, as you all know, very familiar naman po yung passages po na ito. Sabi ko nga po, ito po ay introduction lamang doon sa mga susunod po natin mga pag-aaral. Now, ito pong passages po na ito ay very familiar na po sa bawat isa po sa atin. I hope so na ito po ay familiar sa atin sapagkat napakarami na po nating narinig na mensahe mula po sa mga talata po na ating binasa. But I want you to look at doon po sa verse number 41 and verse number 42. Sapagkat yan po yung pinaka magiging basihan at pundasyon ng atin pong pag-aaral. Ngayon pong umaga pong ito. Now, ang sabi po doon, then they that gladly receive His word were baptized. Sino yung they? Yung they na tinutukoy, yun po yung 3,000 souls or more than, I think, more than 3,000 pa yung nandoon. Kasi ayon sa kostumbre ng mga Hudyo, ang binibilang nila ay yung mga head of the families lamang or mga kalalakihan. So, maaaring more than 3,000 souls ang nandoon. Bagamat 3,000 souls lamang po ang nabaptize. Pero sabi po ng Biblia, eto po yung mga tao na present during the day of Pentecost na kung saan si Peter po ay nag-preach all about the Lord Jesus Christ. So, lahat ng mga nakapakinig, mga kapatid, sila yung tinutukoy po na they. Okay? They that gladly receive. So, yung mga nakapakinig, tinanggap yung salita o yung preaching patungkol po sa Panginoong Jesucristo na ang nag-preach ay si Peter. So, yung they na present doon, nakapakinig ng salita ng Diyos, tinanggap sa kanilang puso ang salita ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, nung sila po ay nagpahayag ng kanilang pagtanggap doon po sa katotohanan na ipinahayag ni Pedro patungkol sa Panginoong Jesucristo. No, hindi po ito yung klase ng pagtanggap na pagtanggap lamang sa nguso. Ito po ay totoong pagtanggap, mga kapatid. Yun talagang kasi during their time, hindi ka naman po pwedeng hindi katulad sa panahon natin ngayon na kahit na sabihin mo tumanggap ako kay sa Panginoon, okay lang. Pero nung sa kanila, kapag nalaman ng Roman government na ikaw ay tagasunod ni Kristo, huhulihin ka. So kaya kakaiba po itong pangyayari po na ito na kung saan meron silang kapahayagan na sila ay tagasunod ng Panginoon. Tinanggap nila, pinaniwalaan nila yung sinabi ni Pedro o yung pangangaral ni Pedro ayon sa Panginoong Hesukristo. Now, hindi po madali ang maging Kristiyano during the first century. No, kaya nga po yung mga nagpapahayag na sila ay nananampalataya kay Kristo, agad-agad sila po ay binabautismuhan sapagkat totoo sa puso nila yung kanilang kapahayagan. No, na bilang pagpapatunay, bilang pagpapatunay na talagang totoo yung kanilang pagtanggap sa Panginoon. Na hindi nila ikinakahiya yung kanilang kapahayagan publicly. No, ipinapakita nila sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. Sumusunod sila sa Panginoon, which is, alam naman po natin that water baptism is the first step of obedience after your salvation. Okay? So anyway, so then they that gladly receive His word, sila ay nagpabautismo. Okay? No second thought. Wala na pong pagdadalawang isip. Bakit? Yung sitwasyon po nila during their time. Na sinabi ko nga po sa inyo, kapag sila po ay napatunayan na sila ay tagasunod ni Kristo, outcast sila. Ang unang-unang magagalit sa kanila, yung mga Pariseyo, yung mga Saduseyo, yung kanilang mga rabbi, no? Yung kanilang mga priest. Yun ang unang-una nilang kalaban. Ang mga Hudyo po ay very fanatic sila sa pagsunod nila doon sa kanilang tradisyon, doon sa kanilang law. Grabe po ang respeto nila sa kanilang mga Levites, grabe po ang respeto nila sa kanilang mga rabbi,
sa kanilang mga priest, lalo na sa kanilang high priest. Grabe po ang respeto nila diyan. So kaya po kung sila ay magpapahayag ng kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yun ang unang-una nila mga kalaban. But could you just imagine, ay sila po ay nagpahayag ng kanila pong pananampalataya, ng kanilang pagtanggap ayon po doon sa preaching ni Peter, bilang pagtugon doon sa preaching ni Peter, no? Publicly ipinahayag nila na tinatanggap nila yung mensahe ni Pedro. At kaya nga publicly din sila ay sumunod sa Panginoon sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. Kaya po after po sila na mabautismuhan, ang kasunod po na sinabi dito, the same day, nung araw din na yon, nung araw na tinanggap po nila ang Panginoong Jesucristo, pinanampalatayanan nila yung preaching or yung mensahe ni Pedro, the same day, nung araw din na yon, sila po ay nabautismuhan, at nung araw din na yon, after silang mabautismuhan, nadagdag po sila. Anong sabi po ng Bible? They were added unto them. Sino naman itong them? Ito po yung mga apostles, ito po yung church. Naalala nyo po sa Acts chapter 1, pagkatapos po ng mga alagad na sila po ay na-witness po nila yung pag-akyat ng Panginoon doon po sa langit, ay pumunta po sila sa isang lugar na kung saan doon po sila nagtipon. Ano po? At ayon po sa mga sa kasulatan sa chapter 1 verse number 15, meron pong 120. So meron pong 120 na nagtipon doon po sa upper room ba yan na tinatawag, no? Na nagtipon po doon sapagkat nagkaroon po sila ng pag-uusap-usap kung sino po ang papalit kay Judas. Kung naaalala nyo po Acts chapter 1, di ba? Hanggang sa pumalit kay Judas ay si Matthias. So 120 po yan. Yan na po yung church na itinatag po ng Panginoon. By the way, ang church po ng Panginoon ay naitatag hindi po during the day of Pentecost, kundi before the day of Pentecost. Meron na pong church. Okay? So meron na pong simbahan bago pa man dumating yung day of Pentecost. Hindi po pwedeng si Jesus Christ ang founder at ang foundation ng church na hindi po siya present doon. I mean, hindi siya present physically. So si Kristo po is the foundation and the founder of the church during the time nung siya po ay nasa katawang tao during his public ministry. Kaya doon po niya yan itinatag yung simbahan. So meron na pong simbahan. In fact, ang bilang po na sinabi dito ay 120. Acts chapter 1 verse number 15. Nagkakatipon po sila, and then when the day of Pentecost was fully come, nag-preach si Peter 9 o'clock in the morning, and then maraming tao ang nanampalataya doon, mula doon sa mensahe ni Peter. Tinanggap nila ng masaya ang mensahe ni Peter, at ang sabi ng Biblia, more than or 3,000 souls, mga kapatid, ang masayang tumanggap sa Panginoon, at sila rin po ay nagpabautismo. At nung araw din na yon, the same day, hindi na po lumipas ng ilang araw, but ang sabi ng Biblia, the same day na sila po ay nagpabautismo, the same day na sila po ay nakapakinig ng salita ng Diyos, the same day na nung sila po ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, the same day sumunod sila agad-agad upang i-profess publicly yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan po ng tinatawag po nating water baptism. At ang sabi ng Biblia, 3,000 souls, sabi ng Biblia, 3,000 souls ang nadagdag unto them. Sino yung them? Yung 120. So meron na ngayon 3,120. 'Di ba? Merong unto them about 3,000 souls. So meron na ngayon, ang church ngayon, as far as
yung numbering dito sa Book of Acts chapter 1 and 2, meron na ngayong 3,120. So, di ba? So, eto na. Pero mga kapatid, eto po ang maganda po dito, which is dito po tayo magdudwell sa atin pong pag-aaral. Hindi po natapos sa baptism. Okay? Hindi po natapos doon sa pagtanggap at nabautismuhan. Hindi po natapos doon ang kanilang pananampalataya. Ang maganda po as an example sa mga Kristiyano during the first century, ay sila po ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Despite na maaaring itakwil sila ng kanilang mga elders or ng kanilang mga rabbi or ng mga pariseyo, saduseyo, or ng kanilang mga priest or of course, ng kanilang high priest, pero nagpatuloy po sila despite of opposition. Despite of opposition, na alam nilang mangyayari sa kanila, ay nagpatuloy po sila. Tandaan niyo po, itong mga taong ito ay hindi po sila lahat residente ng Jerusalem. Galing po sila sa iba't ibang mga lugar sapagkat ang mga Hudyo po ay nagpangalat sa iba't ibang dako po ng mundo. No? Kung maaalala niyo po, pagkatapos po na ang mga Hudyo ay naging alipin for 400 years, naging alipin po sa Egypt. Nakalaya po sila doon ginamit po ng Panginoon si Moses. Na napunta sila sa wilderness. And then ginamit ng Panginoon si Joshua para makapunta sila doon sa promised land, which is Canaan. Doon sila nag-establish ng kanilang kingdom at napakalakas ng kanilang kingdom, especially during the time of David and Solomon. But dahil sa kanilang kasalanan, after the death of Solomon, ang kingdom ng Israel ay nahati sa dalawa. Merong northern kingdom, merong southern kingdom. Ang northern kingdom, nandiyan yung 10 tribes at ang kanilang capital ay ang Samaria. Okay? Ang southern kingdom naman, ang tawag naman doon ay Kingdom of Israel. And then ang southern kingdom naman ay meron dalawang tribes, which is Judah and Benjamin. At ang capital naman yan ay Jerusalem. So sa madaling salita, nagkaroon po ng partition, nagkaroon ng division. Nahati po yung Kingdom of Israel. Kaya nga po, wala na silang lakas ngayon kasi divided na sila eh. So yung Northern Kingdom, yung 10 tribes po doon, bagamat ang mga kingdom po ng Levites, ang tribe ng Levites ay nakakalat po yan kasi may mga assign po sila bawat tribes. May mga Levites po bawat tribes. So meron din pong Levites dito po sa Southern Kingdom, yung sa kingdom ng Judah and yung kay Benjamin, yung sa tribe ni Judah and Benjamin. Meron din po mga Levites dyan. Pero ang mas marami pong Levites ay yung nandoon sa Northern Kingdom. Kaya ibinilang po sila doon. Dahil nga po, 10 tribes po yung nandoon, or actually 9 tribes yung nandoon sa Northern Kingdom. So sa madaling salita mga kapatid, ito po ay naging weak. Humina po yung kingdom po ng Israel dahil nga na-divide na sila. Yung nasa Northern Kingdom, halos lahat ng king po doon ay puro wicked. Kaya nga po madali po silang napasok ng Assyria. Pero dito po sa Judah, at least may mga king po dito na sumusunod pa sa Panginoon. Pero napasok sila ng Babylon. 'Di ba? Naalala niyo po yung history na 'yan, si Nebuchadnezzar. During the time, yung first attempt ni Nebuchadnezzar ay regent pa lamang siya, hindi pa talaga siya yung king sapagkat yung tatay pa niya yung king during that time. Pero of course, dahil nga siya yung regent, ay tinatawag na rin siyang king. Hanggang sa mga kapatid, giniba ni Nebuchadnezzar yung kanilang city, yung temple, yung Jerusalem, giniba yan ni Nebuchadnezzar. For 70 years, ang Israel or ang mga yung sa Kingdom of Judah, kaya po sila tinawag na Jews. Yan. So yung 10 tribes po na wala na sa eksena. Yung 10 tribes. So ang focus ngayon ng Bible ay nandito na ngayon sa Kingdom of Judah. Kaya po tinawag silang Jews. Galing po yan doon sa salitang Yehuda or Judah. So eto na yon, yung mga Jews. So eto ngayon, nasakop ni Nebuchadnezzar, 70 years sila na nandoon sa Babylon, ayon sa prophecy ni Jeremiah.
And then pagkatapos po nung Babylon, pumasok naman itong Medo-Persia under King Cyrus. Naalala nyo po, di ba? So itong si King Cyrus ngayon, pinayagan sila na bumalik sa Jerusalem during the time of Ezra and Nehemiah. And then during the time of Ruth, di ba? Si King Ahasuerus. So, yan. So sa madaling salita po, nakabalik sila. Pero marami pong mga Hudyo ang naiwan po sa Babylon. Maraming mga Hudyo ang nagkalat po sa iba't ibang mga dako po ng lugar sa mundong ito. So kaya nga po, during the day of Pentecost, ang dami pong mga Hudyo ang pumunta po doon as pilgrims. Dahil po sa pagsunod nila sa kanilang tradisyon, sumunod po sila sa kanilang tradisyon. During the day of Pentecost, bumupunta po sila doon sa Jerusalem para magpasalamat sa Panginoon. Tradition po nila yan. So ngayon, iba't ibang na po yan, iba't ibang lengguwahe na. Yung iba sa kanila ay ipinanganak na doon mismo sa lugar kung saan sila nanatili. O kaya nga po ang alam nilang lengguwahe ay hindi na Hebrew. So during this time, first century, ang Hebrew language ay mahina na. Pahina na ng pahina sapagkat iilan na lamang ang mga nagsasalita ng Hebrew language. Yung mga na lamang, yung mga intellectual na lamang katulad ni Paul. Pero karamihan po sa kanila ang sinasalita o ang sinasabi ng lengguwahe nila ay nasa Koine Greek, nasa Aramaic. Ganyan na po yung kanilang pananalita sapagkat bunga nga po ng pagkakasakop ng ilang mga bansa sa kanilang lugar. Ngayon, nung nagsalita po si Pedro, naintindihan nila sa miracle po ng Panginoon, ay naintindihan nila yon at tinanggap nila yung mensahe at nagpabautismo sila. So, kaya po, sabi po ng Biblia, itong mga Hudyo na ito, itong 3,000 Jews na ito na nagpabautismo, naidagdag po ito doon sa 120. Kaya ngayon meron ng 3,120. At ang sabi ng Biblia, they continued steadfastly in apostles' doctrine. Yan po yung maganda. Tandaan nyo po, galing po ang mga Hudyong ito sa iba't ibang mga lugar. And most probably, itong mga Hudyo na ito ay nakatanggap na rin po ng iba't ibang klase ng kustumbre at tradisyon. At maaaring yung iba sa kanila ay may ibang klase na ng pananampalataya. At may ibang klase na po ng doktrina. Pag sinabi pong doctrine, it is an instruction. It is a set of truth. This is a principle. Yan po yung ibig sabihin po ng doctrine. So maaaring itong mga Hudyo po na ito, meron na po silang nasa isipan nila na meron na silang ibang klaseng instruction. Meron na silang ibang law. Okay? Meron na silang ibang principles aside from the biblical principles. Or itong mga Hudyo na ito, meron na sila sa kanilang isipan na ibang set of truth na hindi yaan yung kanilang nakagisnan. Maaari pong ganon. Bagamat nandoon pa rin yung kanilang pagsunod sa kanilang tradisyon, pero yung kanilang pananampalataya sa totoong Diyos ay unti-unti na pong nawawala. Kumbaga, pumupunta na lang sila sa Jerusalem para na lamang sumunod sa kanilang tradisyon, pero ang kanilang pananampalataya ay wala na sa totoong Diyos. Pero salamat sa Panginoon na nung narinig nila yung mensahe ni Pedro, bumalik po yung kanilang pananampalataya at ang sabi po ng sila po ay nanampalataya at ang sabi ng Biblia, nagpahayag sila ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng tubig ng bautismo. So, niremind sila doon sa dating instruction from the Old Testament about the law. Na-remind sila doon sa principles from the Bible. Na-remind sila doon sa set of truth. Na dati naririnig lang nila yun sa kanilang mga magulang kasi maaari mga bata na po ito eh. Narinig lang nila sa kanilang mga magulang pero this time narinig nila sa ibang tao na maaaring first time nilang ma-meet si Peter. You see? So kaya po ang sabi ng Biblia, hindi na po sila ngayon nagpatuloy doon sa kanilang nakagisnan na set of truth or instruction or principle doon sa lugar kung nasaan sila, kundi
sila po ay nagpatuloy doon po sa doktrina ng mga apostol. Na ano po yung doktrina ng mga apostol? The same doctrine ng Panginoong Jesucristo na itinuro sa mga apostol. So, ang Panginoong Jesucristo, meron po siyang set of truth na itinuro sa mga tao, meron siyang instruction na itinuro sa mga tao, meron siyang principles na itinuro sa mga tao, especially sa kanyang mga apostles. At itong instruction, itong principles, itong set of truth na ito, na itinuro niya sa mga apostles, ito rin po yung naging pamantayan ng pamumuhay ng mga apostol. Practice what you preach and preach what you practice. Ito po yung naging pamantayan po nila. Sa makatuwid, ito po yung kanilang itinuturo. At ito rin po kung saan itong 3,000 souls na ito ay nagpapatuloy. Itong set of truth po na ito. No, na nagpatuloy po sila at ang sabi ng Biblia, maaring bumalik na sila doon sa kanilang mga lugar. Pero ang dala-dala pa rin nila is the apostles' doctrine. Maaring bumalik na sila doon sa kanilang mga tahanan at merong kakaibang pananampalataya at merong kakaibang paniniwala. Pero they don't mind kung ano yung ibang paniniwala ng mga tao na yon. Basta't sa kanila, ang paniniwala nila, ang pananampalataya nila ay ayon doon sa apostles' doctrine. At ang sabi ng Biblia, hindi lamang sa doctrine but in fellowship, in breaking of bread, and in prayers. But of course, magdudwell po tayo dito sa doctrine sapagkat ito po yung ating pag-uusapan. Alam niyo po kung ano po yung sinasabi po dito sa Bible, dito po sa may Matthew. Okay? Sa Matthew po, Matthew chapter 16, verse number 12. Again, this is a very familiar passage po. Ang sabi po ng Biblia dito po sa Matthew chapter 16, verse number 12. Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Now, ano po yung tinutukoy po dito? Ang istorya po nito, mga kapatid, ay ang Panginoong Jesucristo po ay nagbigay ng warning. Ano po, winarningan niya yung kanyang mga alagad, yung kanyang mga apostol, ano po na sila po ay mag-ingat doon po sa tinatawag na leaven. Yung leaven, yan po ay levadura. Yun po yung pampaalsa. Kung kayo po ay familiar sa tinapay, lalo na yung pandesal, okay? Yung pandesal po, konti lamang po ang harina diyan. Pero kapag niluto po yan, mapapansin nyo, lumalaki po yan. Bakit? Meron po yang yeast. Yeast. Yung yeast, yan po yung levadura or yan po yung leaven. Yan po yung pampaalsa. Okay? Yan po yung pampaalsa. Now, sa Bible po, yung leaven, mga kapatid, sometimes, ginagamit po ng Bible yung leaven bilang simbolo po ng tinatawag na kasalanan. Okay? So, of course, nagagamit po ito sa atin pong pamumuhay, pero minsan ginagamit po ng Biblia ang leaven pagdating po sa kasalanan. Now, yung mga apostol po, nung sinabi po ng Panginoon na beware of the leaven of the Pharisees, hindi po nila una hindi pa nila una naintindihan. Kasi ang akala nila, wala silang dalang tinapay, kaya sinabi ng Panginoon na beware of the leaven. Kasi nga, yung leaven ay ginagamit po sa tinapay. Pero, ang tinutukoy po ng Panginoon na leaven dito, it's a metaphor na kung saan ang tinutukoy niya ay yung doctrine ng mga Pariseo at ng mga Saduseo. Kaya nga leaven, pampaalsa. Alam niyo po kung bakit? Yung mga Pariseo, yung mga Saduseo, nagdadagdag po sila mula po doon sa doktrina na itinuro po ng Biblia. Dinadagdagan po nila yan. Para ano? Para ma-suit, ano bang ibig sabihin? Umakma doon sa gusto nilang mangyari. Kaya nga po sinabi ng Panginoon, beware of their doctrine.
Beware of their leaven. Bakit? Yung leaven nila, yung kanilang doctrine, nagpapaalsa. Sa madaling salita, nagsuswell or nagdidistend or nagdadagdag. Kaya po dito, mapapansin nyo po dito, ang tinutukoy po ng Panginoon, kung ito po ang panggagalingan ng atin pong tinatawag na doctrine. Kung ang Bible po ang panggagalingan ng atin pong tinatawag na doctrine, wala na po tayong idadagdag po dito. Because the Bible is the completion of God's special revelation. Kung paano pong ang Diyos ipinahayag niya ang kanyang sarili sa atin in a special way, eto na po yung kompleto. Wala ka lang dapat idagdag. Eto na po yung kompleto eh. Wala ka nang dapat idagdag, wala ka nang dapat ibawas. I hope naiintindihan nyo po mga kapatid. Kaya po ginamit po yung salitang leaven bilang comparison doon po sa doctrine, sapagkat yung mga Pariseo at mga Saduceo ay nagdadagdag po ng doktrina mula sa scripture, mula sa salita ng Diyos, para lamang umakma doon sa gusto nilang mangyari. But ang sabi po ng Biblia, wala na, hindi na dapat. The Bible is already settled in heaven. In fact, mga kapatid, that is the original. The original is in heaven. Isinyar lang sa atin ng Diyos yung Biblia sapagkat mahal tayo ng Panginoon para meron tayong manual ng atin pong buhay. Pero ito po yung maganda na isa sa mga dapat po nating tatandaan. Ano po na ang doctrine na galing po sa Biblia, number 1, wala ka lang idadagdag. As is. Okay? Now, maaaring sabihin po ng mga tao, paano yan? Iba naman ang panahon nila sa panahon natin ngayon. Hindi po. Ang tinutukoy po dito is the principles. Again, babalik tayo doon sa meaning ng doctrine. Doctrine is an instruction. It is a principle. It is a set of truth. So, set of truth na siya, pag dinagdagan mo pa, magiging kasinungalingan na yan. Di ba? Principle siya, biblical principle. Ibig sabihin, period na yan. So, instruction siya. So, pag sinabing instruction, eto na yan, that's it. Wala ka nang idadagdag pa dyan. At kung ito ay salita ng Diyos, pag tayo ay nagdagdag pa, mahahaluan na po ito ng salita ng tao. Naunawaan nyo ba? Ito, naniniwala po tayo that the Bible is the Word of God. Right? This is the Word of God. At nandito po yung ating doctrine. Pag dinagdagan ko to, edi mahahaluan na ito ng salita ng tao. Pag nahaluan na po ito ng salita ng tao, hindi ko na po pwedeng sabihin that the Bible is pure. Di ba? Paano pa magiging pure yan? May idinagdag na ako. Oh, paano pa magiging unadulterated yan? Meron na akong idinagdag. Paano mo pa ngayon sasabihin 100% perfect yan? Hindi naman ako perfect. Paano kung halimbawang yung idinagdag ko ay mali? So, hindi na ngayon perfect yan. Paano mo ngayon sasabihin na incorruptible yan? Meron na ngayon na salita, meron na akong salitang idinagdag. Corruptible ako. Di ba? So, kaya wala na pong dapat idagdag. Kaya nga po yan yung sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga apostles. Beware of the leaven of the Pharisees. Ang ibig sabihin niya, beware of the doctrine of the Pharisees. So, a doctrine is like a leaven. Now, in a negative sense, mga kapatid, katulad ng mga Pariseo, nagdadagdag po sila. Katulad ng mga Saduceo, nagdadagdag po sila. No, ng doktrina mula sa scripture. But hindi po dapat. Okay? And then, ang doctrine din po is like a wind. Katulad din po ito ng hangin. Okay?
Ano pong sabi po dito sa ano? Tingnan niyo po, basahin po natin yung Ephesians chapter 4, verse number 14. Ang sabi po ng Ephesians chapter 4, verse number 14, that we, si Paul, of course, si Paul po ang nagsulat nito sa mga Kristiyano dun po sa Ephesus, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Ano sabi ni Pablo? Hindi na tayo mga bata para tayo ay madala pa ng iba't ibang klase ng doktrina na para tayong dinadala ng hangin to and fro, na sa pamamagitan lamang ng craftiness of men. Pag sinabing craftiness, yung deceit of men. Bakit? Anong purpose lang? Just to deceive. Deceive. Yun lang yung purpose, para lang mandaya. So hindi na po tayo, sabi ni Pablo, hindi na po tayo mga bata na madali ka lang maimpluwensyahan. Ito nga nakakalungkot sa maraming Kristiyano eh. Ang pangit sa maraming Kristiyano po sa ngayon, kapag merong nalaman or merong napanood or merong narinig na bagong doktrina at sa tingin niya ay aakma sa kanyang pamumuhay, tinatanggap niya agad. Ugaling bata po yun. Ang ibig sabihin po nun, hindi pa siya malago bilang isang Kristiyano. Ang sabi dito ni Pablo, ang warning niya sa mga taga-Ephesus, sa mga Kristiyano sa Ephesus, huwag tayong magiging katulad ng mga bata na madaling basta-basta na lamang maiimpluwensyahan ng mga doktrina na para ka lang sumusunod sa uso. Kung ano yung uso, yun din ang gagawin mo. No, hindi po ganyan. Ang doktrina po ay magpapatibay sa iyo. It will make you firm, it will make you strong. Spiritually, of course. So yan po ang kinakailangan po natin. That is why napaka-importante po sa buhay ng Kristiyano ang doctrine. Alam niyo, naalala ko, meron po ditong pastor na nakausap ko after po ng baptism namin sa isang swimming pool, sa isang resort. Meron din pong pumunta na pastor at sila rin po ay magpe-fellowship. At nakausap ko po ganyan, pastor po siya ng ibang pananampalataya. Mabait naman po, actually mababait po talaga sila po dito. At yun po yung hinahangaan ko po sa kanila. But of course, hindi po dahil sa mabait ay biblically correct na. Ano po? So anyway, talaga mabait sila. Very approachable naman. Pero nung sinimula na po namin pag-usapan yung doctrine, doon na po niya binabago yung usapan. Ayaw niyang pag-usapan yung doctrine. At iniisip ko, saan mo ibabatay yung iyong Christian living without doctrine? Christian living, sabi ko sa inyo kanina, Christian living is nothing without the basis from the scripture, yung doctrine. Oh. Kaya nga meron tayong scripture kasi ang scripture is profitable for doctrine. So anong basihan mo ng pagmamahal kung wala kang doctrine about love? Anong basihan mo ng pagiging mabait kung wala kang doctrine about one of the gifts of the Holy Spirit? Or fruit of the Holy Spirit? 'Di ba? Anong basihan mo? Ang basihan, ang pundasyon palagi is yung set of truth, yung principle, yung instruction. Doon palagi, yun palagi ang basihan. Kaya po, salamat sa Panginoon, na meron tayong pag-aaral, meron tayong salita ng Diyos, upang hindi tayo maging katulad ng mga bata, na kung ano lang yung uso, sige lang, yun lang. Ito yung uso eh. Hindi po ganon ang pananampalataya sa Panginoon. You need doctrine. We need to be strong on doctrine. We need to be grounded and rooted sa doctrine. Bakit po? Sapagkat yan po ang basihan ng lahat-lahat sa atin pong pamumuhay. Ito po ay iniwan ng Panginoong Jesucristo sa mga apostol, at yung mga apostol ay ibinahagi po ito doon sa kanilang mga tinuturuan.
At salamat sa Panginoon, ang pagtuturong ito ay umabot po hanggang sa panahon natin sa ngayon. More or less 2,000 years ago. Umabot pa rin po ito sa atin. Sa kabila ng grabing paghahadlang ng dyablo, ay umabot pa rin po sa atin. Salamat po sa Panginoon.